Pinili, may mga lihim na hindi pa nasabi ng malakas, ngunit palaging umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng kanyang kaluluwa. Napansin mo na ba ang mga kakaibang hitsura, mga salitang tunog matamis, ngunit nag-iwan ng mabigat sa iyong puso? Ang mga palatandaang ito ay hindi gawa-gawa lamang ng iyong imahinasyon. Ang mga ito ay mga babala mula sa banal na espiritu na nagsisikap na babalaan ka tungkol sa isang bagay na mas dakila. Ang tila isang detalye lamang ay nagtatago ng mas malalim na espiritual na katotohanan. Marami ang nagdadala sa bahay ng mga ngiti na hindi totoo, yakap na nagtatago ng karibal at mga salitang puno ng inggit. Alam mo kung ano ang sinasabi ko? Ang hindi nakikitang kapaligiran na ito na ginagawang masikip ang dibdib at hindi mapakali ang puso ay hindi lamang emosyon ng tao. Ito ang banal na espiritu na naghahanda sa iyo upang maunawaan, upang buksan ang iyong mga mata at mapagtanto na mayroong isang bagay na lampas sa ibabaw. At narito ang sikreto, walang naramdaman na wala kang kabuluhan. Ang kakulangan sa ginhawa na iyon, ang pakiramdam na may mali, ay ang paghahayag ng Diyos na nagsisimulang kumilos sa iyong buhay. Malapit nang buksan ng langit ang tabing, at kapag nangyari iyon, ang lahat ng nakatago ay ilalantad ng liwanag. Ang tila sakit lamang ay magiging kalayaan. Alam ko na nagtataka ka. Ako ba ang nag-iiba-iba? Paranoia lang ba ang nasa isip ko? Hindi, pinili. Ang banal na espiritu ay nagsasanay sa iyo sa loob ng maraming taon para sa sandaling ito. Hindi ito eksaherasyon, ito ay paghahanda. Hindi ito kabaliwan, ito ay pag-unawa na naaktibo sa iyo. Sa makatuwid, ang video na ito ay hindi dumating sa iyo nang hindi sinasadya. Ginagamit ng Panginoon ang sandaling ito upang kumpirmahin kung ano ang nag-aapoy na sa loob ng iyong puso. Ipaghanda mo ang iyong sarili sapagkat ang lihim ng iyong bahay ay malapit ng mahahayag at ang kapahayagang ito ay hindi darating upang lipulin ka, kundi upang palayain ka. Kung ang mensaheng ito ay nagsasalita na sa iyo, mag-subscribe sa channel ngayon, i-activate ang mga abiso at ipahayag sa mga komento. Handa na ako para sa pagbubunyag. Ito ang kanyang propetikong pagpapatunay na ang langit ay nagsisimula ng kumilos para sa kanya. Ilang beses mo na bang naramdaman ang bigat sa kapaligiran nang walang nagsalita? Isang nakakross na tingin, isang salita na inilunsad na may tila tamis, ngunit nag-iwan ng mapait na marka sa kanyang puso. Amuin mga palatandaang ito ay hindi nagkataon. Ang mga ito ay mga paggalaw ng banal na espiritu. Palagi siyang bumubulong sa kanyang espiritu, sinusubukang buksan ang kanyang mga mata sa isang bagay na hindi lubos na maunawaan ng kanyang likas na pandama. Marami ang tumawag dito na exaggerated sensitivity, ang iba naman ay nagsasabi na ito ay drama o imahinasyon. Ngunit ang katotohanan ay mula sa murang edad ay nasanay ka ng maunawaan ang hindi nakikita ng iba. Ang kakulangan sa ginhawa na dinala mo ay hindi walang laman, ito ay spiritual na paghahayag sa anyo ng mga sensasyon. Ipinakita sa iyo ng espiritu kahit na walang mga salita na may mali na nangyayari sa ilalim ng hood. Ang mga maliliit na pangunawa na ito ang buhol sa dibdib, ang kakulangan sa ginhawa sa isang pag-uusap, ang kahihiyan sa isang ngiti ay sa katunayan mga propetikong alarma. Itinuturo sa iyo ng langit na huwag umasa lamang sa nakikita ng iyong mga mata o sa naririnig ng iyong mga tainga, sapagkat ang tunay na pangunawa ay hindi ipinanganak sa laman, kundi sa espiritu. At kapag naaalala mo ang bawat sitwasyon kung saan naramdaman mo ito, napagtanto mo na palaging may nakatago. Hindi ito paranoia, hindi ito pagmamalabis. Ito ay ang banal na espiritu na nagbabala sa iyo ng maaga. Ipinakita niya sa iyo ang mga anino bago nagtipo ng bagyo, mga palatandaan bago lumabas ang katotohanan. Hindi ka baliw, binabantayan ka. Ang banal na espiritu ay nagsasalita ng detalyado. Minsan ito ay isang hindi komportabling katahimikan, kung minsan ito ay isang tila hindi mahalagang salita na dumikit sa isip at hindi binibita. Sa ibang pagkakataon, ang pakiramdam na may isang bagay na hindi nagdaragdag.
Ito ang kalangitan na nagtutulak sa iyo, na nagpapakita na ang espiritual na mundo ay kumikilos bago pa man ang natural na pagpapakita. Ang mga palatandaang ito ang kanyang espiritual na paaralan. Sila ang nagturo sa iyo na huwag tanggapin ng anumang salita bilang ganap na katotohanan. Huwag sumuko sa harap ng mga maskara. At ito mismo ang pagiging sensitibo na ito na maghahanda sa iyo para sa mga susunod na kabanata ng iyong buhay, na kung saan ang paghahayag ay kumpleto at ang lahat ng nakatago ay sa wakas ay mailantad. Sa sandaling napili, may panahon na ang Diyos ay nagpasya na alisin ang tabing sa loob ng kanyang sariling bahay. Yaong ibinulong sa dilim, yaong nakatago sa kinakalkula na mga kilos at mga salita na may dobleng kahulugan ay nagsisimulang lumitaw sa ibabaw. Hindi ito nagkataon, ito ay banal na intervention. Ang paghahayag ay dumating hindi upang mapahiya ka, ngunit upang palayain ka mula sa mga siklo na sinubukan kang bitag sa loob ng maraming taon. Napapansin mo na ba na ang mga lihim na itinatago ng napakatagal ay biglang nagsimulang magbukas ng mag-isa? Ito ay dahil ang liwanag ng langit ay hindi maaaring patayin. Kapag ang Diyos ay nagpasya na ilantad, walang sinuman at walang sinuman ang maaaring labanan. Ang nakatago sa katahimikan ngayon ay umalingaw-ngaw ng malakas na nagdudulot ng kalinawan kung saan dating may kalituhan. Ito ang kilos ng banal na kapahayagan, paglalagay ng mga bagay sa tamang lugar, at ang prosesong ito ay maaaring makapinsala. Dahil hindi tayo laging handang makita ang hubad na katotohanan. Ngunit sa pagkabigla na ito nangyayari ang kalayaan, alam ng Panginoon na hindi ka ipinanganak upang mamuhay sa panlilinlang. Kaya siya mismo ang nagbubukas ng kurtina at ipinapakita sa iyo kung ano ang nakatago sa likod nito. Ang katotohanan ay hindi sapat upang sirain ka, kundi upang bigyan ka ng kapangyarihan. Marami ang hindi nakakaintindi kung bakit biglang may mga bagay na nagsimulang magbunyag sa kanilang sarili. Ngunit ikaw pinili ay dapat tandaan, ito ay isang sagot sa panalangin. Ilang beses mo na bang hiniling sa Diyos na ipakita sa iyo ang katotohanan? Ilang beses ka na bang umiyak para sa pag-unawa? Nakikinig siya, at ngayon ay naghahatid siya ng kumpirmasyon na hindi ka kailanman nagkamali. Ang paghahayag na ito ay hindi nangyayari sa malalayong kapaligiran, ngunit sa loob mismo ng tahanan, sa pinakamalapit na relasyon, sa mga bono na tila mas ligtas. Ito ay dahil sa loob nito, sinimulan ng Diyos ang proseso ng pagpapalaya. Inilalantad niya ang tila hindi mahahawakan upang ipakita na ang iyong buhay ay hindi na sa mga kamay ng mga tao, kundi sa ilalim ng pamamahala ng langit. At alamin ito, kapag dumating ang banal na kapahayagan, walang pagbabalik pa. Sa sandaling pumasok ang liwanag, ang kadiliman ay hindi na maaaring magtago ng anumang bagay. Dito inaanyayahan ka ng Espiritu na manindigan. Dahil ang nauna ay hindi lamang pagkakalantad, ito ay paghahanda para sa iyong espiritual na promosyon. Pinili, napansin mo ba kung paano mababago ng iyong simpleng presensya ang kapaligiran? Pumasok ka sa isang lugar at nang hindi nagsasalita ng kahit ano, tila pinabigat ka ng kapaligiran. Hindi dahil may nagawa kang mali, kundi dahil ang pagpapahid na dinadala mo ay nagdudulot ng kakulangan sa ginhawa sa mga taong hindi nakahanay sa espiritu. Ang kanyang buhay na minarkahan ng isang tungkulin ay nababagabag sa mga taong nabubuhay ayon sa hitsura. Ang pagpapahid ay hindi isang bagay na isinusuot mo at tinatanggal kapag gusto mo. Ito ay walang hanggan, ito ay isang tatak mula sa langit sa iyo. At kapag ang espiritual na imprint na ito ay nagpapakita, walang paraan para sa iba na balewalain ito. Ang ilan ay naaakit sa ilaw, ngunit ang iba ay nadarama na nanganganib. Para bang ang kanilang buhay ay isang salamin na nagpapakita kung ano ang sinusubukan nilang itago. Ang kakulangan sa ginhawa na ito ay hindi personal, ito ay espiritual. Hindi ito tungkol sa iyo laban sa kanila, kundi tungkol sa bigat ng kaluwalhatian ng Diyos na nakasalalay sa iyong buhay.
Kaya't saan man kayo maglakad, ang mga tanikala na hindi nakikitang nagsisimulang mayanig at ang mga espiritong natutulog ay gumagalaw. Ang pagpapahid ay nagbibigay buhay sa ilan, ngunit inilalantad ang kadiliman ng iba. Marami ang hindi mauunawaan. Ang ilan ay mag-aakusa pa sa iyo na ikaw ay mayabang, exaggerated o kakaiba. Pero ang totoo, hindi ito tungkol sa iyo, ito ay tungkol sa kung ano ang dala mo. Ang pagtawag na natanggap mo ay nagdudulot ng pagtutol dahil sa espiritual, nagdudulot ka ng banta sa mga sistemang nakaligtas sa mga kasinungalingan. At narito ang detalye, mas malaki ang pagpapahid, mas malaki ang presyon. Ang presensya ng Diyos sa iyo ay hindi maitatago. Ito ay laging umaapaw sa iyo. Ang pag-apaw na ito ay lumilikha ng kakulangan sa ginhawa. Dahil ang liwanag ay hindi humihingi ng pahintulot na lumiwanag, ito ay nagniningning lamang. At kapag nagniningning ito, ipinapakita nito kung ano ang nakatago. Kaya huwag mag-alala kung ang iyong paglalakad ay nakakaakit ng paglaban. Ang pagpapahid na bumabagabag sa iyo ay ang parehong nagpoprotekta, ang parehong nagpapatunay na ikaw ay hiwalay. Ang kakulangan sa ginhawa na ito ay hindi isang pagtanggi sa Diyos. Ito ay isang pagpapatunay ng langit. Ito ay buhay na patunay na ang layunin tungkol sa iyo ay aktibo. Kahit na ang iba ay hindi makatiis sa iyong presensya, pinili. Isa sa pinakamasakit na pagsubok ay ang mapagtanto na ang pagpapala na inilagay ng Diyos sa iyong buhay ay itinuturing na banta ng mga taong dapat magsaya kasama mo. Imbes na magdiwang, makikita mo ang hitsura ng karibal. Imbes na suportahan, lumilitaw ang mga paghahambing. At kung ano ang dapat na pag-ibig ay nagiging tahimik na kompetisyon sa loob mismo ng bahay. Ang inggit ay isang laso na nakabalat kayo. Hindi ito dumarating ng direkta, ngunit pumapasok sa mga banayad na saloobin, mga komento na puno ng kabalintunaan, mga kilos na tila mapagmahal, ngunit itinatago ang paninibugho. Marami ang nagtangkang bawasan ka hindi dahil nagkagulo ka, kundi dahil sa iyong ilaw ang nagparamdam sa kanila na mas maliit. Ang pakikipaglaban ay hindi ipinanganak dahil hinahangad mo ang kadakilaan, kundi dahil ang pabor ng Diyos ay nakasalalay sa iyo. At ito hindi maiiwasan ay nagiging sanhi ng kakulangan sa ginhawa sa mga taong hindi nauunawaan na ang bahagi ng iba ay hindi nagpapababa sa kanilang sarili. Habang nagdadala ka ng mga pangako, nagdadala sila ng sama ng loob. Habang nanaginip ka, inihambing nila ang isa't isa, hindi na bago ang senaryong ito. Pinagdaanan ito ni Jose kasama ang kanyang mga kapatid. Ang kulay na tunika na tinanggap niya ay sapat na upang pukawin ang puot sa mga taong hindi makatiis na makita ang kanilang pagkakaiba. Gayon din, ang biyaya na dinadala mo ay hindi tinatanggap ng lahat. Ngunit alamin, kung ano ang nagdudulot ng inggit ngayon ay isang patutuo ng katapatan ng Diyos sa iyong buhay bukas. Sa panahong ito, itinuturo sa inyo ng Espiritu na maunawaan. Hindi lahat ng ngiti ay totoo, hindi lahat ng papuri ay taos-puso. May mga paraan para panoorin, hindi para suportahan. Ngunit huwag mawala ng pag-asa dahil ang inggit ay kumpirmasyon lamang na nagdadala ka ng isang bagay na kinikilala ng espiritual na mundo bilang mahalaga. At tandaan, ang pagtatalo at inggit ay mga palatandaan na may kadakilaan sa iyo na hindi maitatago. Ang tinatawag nilang banta, tinatawag ng Diyos na layunin. At ang layuning iyan ay hindi mapipigilan ng mga baluktot na hitsura, hindi makatarungang paghahambing o mga salita ng paninibugho. Impatuloy siyang sumusulong dahil hindi siya umaasa sa pagtanggap ng tao kundi sa kalooban ng Diyos. Sa pag-aaral, may labanan na nagaganap sa likod ng iyong nakikita. Hindi lamang ito tungkol sa mga taong tumanggi sa iyo, tungkol sa mga salitang nasaktan ka o mga kilos na nanakit sa iyo. Mas malalim ang pakikibaka, nagaganap ito sa di nakikita. Ang nadarama mo sa likas na katangian ay salamin lamang ng isang espiritual na paghaharap na nagsisikap na hadlangan ang pagsulong ng layunin ng Diyos sa iyong buhay. Binalaan na tayo ng salita
Ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman o dugo, kundi laban sa mga pamunuan at mga kapangyarihan. Nangangahulugan ito na ang tila salungatan lamang ng tao ay talagang nag-ugat sa mundo ng mga espiritu. Sa likod ng bawat pag-atake, may isang puwersa na nagsisikap na patahimikin ang iyong tinig at paralisado ang iyong paglalakad, kaya naman nakaramdam ka ng pagod ng walang dahilan, kabigatan sa kapaligiran, hindi pagkakatulog ng walang paliwanag. Ang mga ito ay mga palatandaan na hindi lamang ikaw ay nahaharap sa mga damdamin, ngunit espiritual na mga araw na itinapon laban sa iyong isip at puso. Ito ang hindi nakikitang digmaan, nakipaglaban ng tahimik, ngunit may mga epekto na nagpapakita ng kanilang sarili sa kanilang gawain, at ito ay eksakto dahil ikaw ay nasa digmaan na pakiramdam mo, kaya hindi ka komportable kapag nagdarasal ka, kapag nagmamahal ka, kapag nagpasya kang manindigan. Ang kapaligiran ay gumagalaw, ang mga espiritual na kaaway ay gumagalaw dahil ang iyong posisyon sa pananampalataya ay nagbabanta sa mga plano na sinubukan nilang gawin laban sa iyo. Alam ito ng langit, kaya nagpapadala ito ng mga reinforcement sa tuwing ipipilit mong tumayo. Ngunit ang digmaang ito ay hindi sinadya upang sirain ka. Ito ay upang ibunyag ang lakas na umiiral na sa loob mo. Ginamit pa nga ng banal na espiritu ang mga pag-atake upang sanayin kayo sa pagtitiis, upang patalasin ang inyong pangunawa, at upang ipakita sa inyo na hindi kayo umaasa sa mga sandata ng sanlibutan, kundi sa mga espiritual na sandata. Kaya't huwag kang magkamali. Walang anumang bagay na kinakaharap mo ay walang kabuluhan. Ang di nakikitang digmaan ay patunay na mayroong isang dakilang bagay na malapit ng ipanganak. Kapag ang kaaway ay bumangon ng may gayong kasidhian, ito ay dahil napagtantunan niya na ang langit ay nagpasya na itaguyod ka sa isang bagong antas ng autoridad. Pinili. Ang liwanag na inilagay ng Diyos sa iyo ay hindi kailanman naging neutral. Nagdadala siya ng espiritual na kapangyarihan na naghuhubad ng mga kadena, nagbubunyag ng mga lihim at nakakainis sa mga mas gustong manatili sa kadiliman. Napapansin mo na ba na may mga taong tumalikod sa iyo ng hindi maliwanag na dahilan? Hindi ito personal, ito ay dahil tinutuligsa ng kanilang liwanag ang sinusubukan nilang itago. Ang presensya ng banal na espiritu sa iyo ay nagsisilbing salamin. Kung saan may kasinungalingan, makikita ang katotohanan. Kung saan may manipulasyon, lumilitaw ang intensyon. Kung saan may katahimikan, ang liwanag ay naguudyok ng pagtatapat. Hindi dahil pinipilit mo ang anumang bagay, ito ay dahil lamang sa pagiging sino ka na ay nagpapakita ng mga sisingilin na kapaligiran sa kanilang sarili. Nangyayari ito hindi lamang sa labas ng bahay, kundi pati na rin sa loob nito. Kadalasan, ang liwanag na dala mo ay naglalantad ng kung ano ang nakatago sa loob ng maraming taon, mga sitwasyong itinatago na lihim, mga hindi nakikitang kadena na gaganapin sa mga anino. Ngunit kapag dumating ang paghahayag, walang pagbabalat kayo na makakalaban sa ningning na nagmumula sa langit, kaya't huwag kang magtaka kung ang iyong presensya ay nagdudulot ng kakulangan sa ginhawa. Ang ilan ay tatawagin kang exaggerated, ang iba ay magsasabi na ikaw ay may problema. Ngunit sa katunayan, ito ay pagmumuni-muni lamang ng digmaan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Ang liwanag ay hindi kailanman humihingi ng pahintulot na lumiwanag, at kapag ito ay nagniningning, inilalantad nito ang lahat ng nakatago. Kinamumuhian ng kaaway ang liwanag na ito dahil sinisira nito ang mga manipulasyon at pinalaya ang mga puso na nakulong sa mga maling salaysay. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ikaw ay tinawag upang magdala ng apoy na hindi mamamatay, kahit na marami ang nagsisikap na mag-suffocate. Ang iyong buhay ay isang tanglaw na nagbibigay liwanag sa mga hindi nakikitang katotohanan, at maunawaan ang isang bagay. Sa tuwing inilalantad ito ng iyong liwanag,
Pinatutunayan ng Diyos na ikaw ay itinalaga upang maging isang kasangkapan ng pagpapalaya. Diyos sa tuwa sa ipet sa mag-abala, ngunit ito rin ay nagpapagaling. Maaari itong magdulot ng kakulangan sa ginhawa, ngunit nagbubukas din ito ng mga landas para sa pagpapanumbalik. Ito ang ginagawa ng langit sa pamamagitan mo, pagdadala ng pagkakalantad upang palayain ang pagbabagong anyo. Pinili, ilang beses ka na bang nakaramdam ng kakaiba dahil hindi ka nagtitiwala sa isang bagay na tila normal? Napansin mo ang isang cross-look, isang salita na may dobleng kahulugan, isang saloobin na hindi tumutugma sa pagsasalita, at nagtataka ka. Ako ba ang nakakakita ng masyadong maraming? Ngunit hindi ito paranoia. Ito ay ang banal na espiritu na nagsasanay sa kanyang espiritual na pandama bago lumitaw ang ebidensya. Sa katunayan, ang patuloy na kakulangan sa ginhawa na ito ay ang proseso ng pagpalish. Sa tuwing naramdaman mo na may mali kahit na walang patunay, ito ay pag-unawa na naisaaktibo sa loob mo. Ginawa ka ng Diyos na makita sa di nakikita bago pa man mahulog ang anumang maskara. Ngayon, ang lahat ng bagay ay nagsisimula ng kumpirmahin sa harap ng iyong mga mata. Ang pag-unawa ay isang regalo, ngunit ito rin ay isang pasanin. Dahil ang pagtingin sa harap ng iba ay nangangailangan ng pasensya, nangangailangan ito ng katahimikan, nangangailangan ito ng paghihintay sa panahon ng Diyos upang ilantad kung ano ang nagniningas na sa kanyang espiritu. At ang paghihintay na ito ay madalas na nagdududa sa iyong sarili. Gayunman, ngayon ay pinatutunayan ng langit, hindi ka nagkamali. Tandaan, ang pag-unawa ay hindi upang punuin ka ng pagmamataas, kundi upang protektahan ka. Ilang silo ang sinubukan ng kaaway na ilagay laban sa iyo, ngunit nawala dahil may naramdaman ka at umatras. Ilang maling alyansa ang hindi ninyo nagawa dahil ipinakita sa inyo ng Espiritu ang mga palatandaan. Sa ganitong paraan, inililigtas ng Diyos ang kanyang mga hinirang sa pamamagitan ng paunang babala. Ngayon, naiintindihan mo na ang bawat pakiramdam ng alerto ay isang pagsasanay. Inihanda ka ng Espiritu para sa isang mas mataas na antas ng kalinawan kung saan hindi ka na malito sa mga hitsura. Ang kumpirmadong pag-unawa ay patunay na ang iyong isip at espiritu ay nakahanay sa langit at narito ang katotohanan. Ang dating tila pagmamalabis ngayon ay nagiging paghahayag. Ang dating tila paranoia ngayon ay tila isang natupad na propesiya. Itinataas ka ng Diyos bilang isang taong nakakakita ng lampas sa mga salita at lampas sa mga maskara. Ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng autoridad na hindi lamang protektahan ang iyong sarili, kundi gabayan din ang iba sa landas ng katotohanan. Pinili, kapag lumalaki ang presyo ng katotohanan, walang teatro na makakapaglaban. Ang mga maskara na dating napakahusay na ensayo ay nagsisimulang mag-crack, at kung ano ang isang pagbabalat kayo ay nahulog sa lupa. Huwad na pagmamahal, matatamis na salita, makasariling pagiging malapit, ang lahat ay gumuho sa harap ng liwanag ng banal na espiritu. Ang tila pagkakaibigan ay nagpapakita ng intensyon, ang tila pag-ibig ay nagpapakita ng pagmamanipula. Ang mga maskara ay palaging umiiral upang itago ang mga kahinaan at nakatagong intensyon. Ngunit ang iyong buhay na minarkahan ng presensya ng Diyos ay tulad ng apoy na hindi nagpapahintulot sa mga pagbabalat kayo na ito na manatiling buo. Saan ka man dumating, nagsisimulang lumuwag ang mga muffled na katotohanan. Ang mga taong nagkukunwaring neutral ay hindi na kayang ipagpatuloy ang tungkulin. At masakit yun. Dahil kadalasan ay malalapit na tao, kamag-anak o kaibigan ang pinagkakatiwalaan mo. Ang pagkabigla ay hindi lamang nagmumula sa paghahayag, kundi mula sa bigat ng pag-unawa na ang pekeng ay halo-halong sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, ang prosesong ito ay hindi para sa pagkawasak, kundi para sa kalayaan. Inilalantad ng Diyos ang mga hindi nakikitang tanikala. Ipinapakita rin ng mga sirang maskara kung sino ang nananatiling nakatayo.
Tungod kay bisan ko nan iba nagtago halikod han pagkukunwari, han iba naninindigan nga marig, onha kamatuoran. Ini nga pagsabot magbubulag, hadton waray interesti kang hadton tinuod nga nagdadarahin, tinuod nga gugma. Ang pag-filter na ito, kahit na masakit ito, ay kinakailangan para sa pagsulong nito. Nasanay ka na huwag malinlang sa mga hitsura. At ngayon, kapag nahulog ang mga maskara, pinatutunayan ng langit na hindi ka nagkakamali. Ito ang kamay ng Diyos na nagpapakita sa iyo na ang tila matibay ay walang iba kundi isang pagtatanghal. Ngunit sa parehong oras, palayain ka mula sa mga gapos na maaaring maantala ang katuparan ng layunin. Kaya't huwag umiyak para sa kung ano ang nahulog, ipagdiwang kung ano ang ipinahayag. Ang mga sirang-girang maskara ay hindi pagkawala, ito ay pagpapalaya. Ang bawat pagbabalat kayo na nakalantad ay nagbibigay ng puwang para sa tunay na mga koneksyon, gumaling na mga bono at mga relasyon na nakabatay sa taos-pusong pag-ibig. Sa katunayan, ang tila pagtataksil ay paghahanda para sa isang bagong panahon ng pagiging tunay sa iyong buhay. Marahil ay naitanong mo na, bakit kailangan kong dumaan sa napakaraming sakit sa loob ng aking sariling tahanan? Ang pagtataksil sa mga taong lubos mong pinagkakatiwalaan, ang pag-abandona sa mga taong dapat sana ay nasa tabi mo, ang mga sugat na hindi gumaling. Ang lahat ng ito ay tila masyadong hindi makatarungan, ngunit sa harap ng Diyos, walang nawawala. Ang sakit na naranasan mo ay ang paghahanda para sa lugar kung saan Kanya ilalagay sa iyo. Alam din ni Jose ang landas na ito. Ipinagbili ng kaniyang sariling mga kapatid, ipinagkanulo ng mga nagsisiibig sa kanya, ibinilanggo sa bilangguan dahil sa hindi niya kasalanan. Ngunit ang sakit na ito ang nagdala sa kanya sa palasyo. Ang sugat ay naging isang plataporma. Ang pag-iyak ay naging isang patotoo. Ang tila katapusan ay simula pa lamang ng isang banal na promosyon. Iyan ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Ang mga luha na iyong ibinuhos ay hindi walang silbi. Ang mga ito ay naging mga binhi ng isang bagong panahon. Bawat kawalang katarungan na inyong tiniis ay isinulat bilang bahagi ng inyong patotoo. At kapag dumating ang oras ng kadakilaan, makikita ng lahat na ang kamay ng Panginoon ang nagpataas sa inyo. Sinubukan ng kaaway na gamitin ang sakit upang sirain ka, ngunit ginagamit ng Diyos ang parehong sakit upang makabuo sa iyo. Ang iyong mga tatak na dala mo ay hindi mga palatandaan ng pagkatalo. Ang mga ito ay mga kredensyal ng autoridad. Pinatunayan nila na nakaligtas ka kung saan susuko ang iba. At ito ang pagtitiis na ginagamit ng kalangitan upang bigyan ka ng kapangyarihan sa mas mataas na posisyon. Ang pagunlad ay hindi sa kabila ng sakit, kundi sa pamamagitan nito. Ito ang mismong proseso na bumubuo ng kinakailangang istruktura upang mapanatili kung ano ang ilalabas ng Diyos sa iyong buhay. Ang bigat ng pagtataksil ay nagiging bigat ng kaluwalhatian. Ang lugar ng pag-iyak ay nagiging lugar ng karangalan, kaya't huwag ninyong isumpa ang inyong nabuhay. Ang iyong sakit ay ang susi na nagbubukas sa susunod na pintuan. Kung ano ang dati mong tinatanong na bakit ako, ngayon ay magiging dahilan para ipahayag mo na sulit ito dahil dinala ako nito dito. Tulad ni Jose, babalikan mo ang nakaraan at mauunawaan. Kung ano ang ginamit para sa kasamaan, ang Diyos ay ginawang mabuti. Pinili, may mga espiritual na marka na dumadaan mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon tulad ng mga hindi nakikitang tanikala. Mga pattern ng pagtataksil, kalungkutan, adiksyon, mga pamilyang hindi kailaman umunlad. Tiningnan mo ang sarili mong angkan at napansin mo ang mga kwentong paulit-ulit, mga sakit na tila umaalingaw-ngaw mula sa mga magulang hanggang sa mga anak. Ngunit alamin, itinaas ka ng Diyos ng eksakto upang maging wakas ng mga siklo na ito. Hindi ka pinili ng langit nang hindi sinasadya. Pinaghiwalay ka niya para makagambala sa mga lumang pattern at magbukas ng bagong landas. Ang nagpabagsak sa inyong mga ninuno ay hindi magpapabagsak sa inyo.
Ang kasaysayan na nagsimula na minarkahan ng mga pagkalugi ay muling isusulat sa pamamagitan ng tagumpay at pagbabayad sala. Ikaw ang tulay sa pagitan ng kung ano ang nasira at kung ano ang ibabalik muli. At oo, ang responsibilidad na ito ay mabigat. Dahil ang laban na kinakaharap mo ay hindi sa iyo lamang. Kapag nagdarasal ka, hindi lamang para sa iyong sarili ang hinihingi mo, kundi para sa iyong buong sambahayan. Kapag naninindigan ka, pinalaya mo ang mga henerasyon na hindi pa ipinanganak. Bawat luha, bawat pagtalik, bawat digmaan na nanalo ay isang binhi na itinanim para sa mga susunod sa iyo. Ang pagtatapos ng mga siklo ng henerasyon ay hindi nagmumula sa pagsisikap ng tao, kundi mula sa banal na interbensyon. Ang banal na espiritu ang lumalabag sa mga di nakikitang tipan, ang pagputol ng mga ugat na nagbuklod sa iyo at ang pagbubuklod ng isang bagong tipan sa iyong pangalan. Maaalala mo ang taong nakalusot sa tila imposibleng masira, sinubukan ng kaaway na panatilihin ang kanyang pamilya na nakulong sa mga mapanirang pag-uulit, ngunit ipinahayag na ng Diyos, sapat na. Tapos na ang cycle sa iyo. Mula ngayon, ang kanyang binhi ay lalakad sa tagumpay, sa kasaganaan at sa kapunuan. Kung saan may kakulangan, magkakaroon ng ani. Kung saan may sakit, doon ay gumaling. Kung saan may sumpa, doon magkakaroon ng pagpapala. Iyon ang dahilan kung bakit ang oras na ito ay napakamapagpasya. Ang langit ay hindi lamang nagbubunyag kung ano ang nakatago, ngunit nagbibigay sa iyo ng autoridad na magtakda ng isang bagong simula. Hindi ka lamang isang nakaligtas sa mga labanan ng iyong tahanan, ikaw ang tagapagpalaya nito. Sa pamamagitan mo, ang buong linya ng dugo ay makakaranas ng lasa ng pagbabalik loob at ang ipinangakong tagumpay. Ngayong natapos na ang pag-aaral, ano ang gagawin mo rito? Hindi sapat na makinig lamang, kailangan nating manindigan. Inilantad na ng Diyos ang mga palatandaan. Pinagtibay ang pag-unawa at ipinakita na ikaw ay itinalaga upang sirain ang tila walang katapusan. Ang tanong, mananatili ka ba sa iisang lugar o gagamitin mo ang ilaw na yon upang maglakad sa isang bagong antas ng autoridad? Pagninilay-nilay, ilang beses mo na bang binaliwala ang mga palatandaan dahil natatakot kang mawalan ng mga tao? Ilang beses ka na bang nanahimik sa harap ng mga maskara dahil ayaw mong harapin ang mga alitan? Ngayon inaanyayahan ka ng langit na pumili, patuloy na matigil sa luma o sumulong sa tadhana na isinulat para sa iyo. Ito ay hindi lamang isang salita ng kaaliwan, ito ay isang panawagan sa pagkilos. Dahil ang bawat hakbang ng pananampalataya na ginagawa mo ay hindi lamang nagbabago sa iyong buhay, kundi pati na rin ang kasaysayan ng iyong tahanan. Lumaki ka upang maging isang watershed, upang magsulat ng isang bagong pahina sa aklat ng iyong henerasyon. Tanungin ang iyong sarili, ano ang kailangan kong iwanan upang mabuhay ng lubusan? Anong mga siklo ang napagpasyahan ko ng tapusin? Ano ang handa kong gawin para matupad ang pangako ko? Ang mga sagot na ito ang magpapasya kung gaano karami ang paghahayag na isasagawa ninyo. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, mag-subscribe sa channel ngayon, iyon ang mga abiso at isulat sa mga komento. Sinira ko ang mga siklo sa pangalan ni Jesus. Ito ang iyong propetikong pahayag, ang tatak na hindi ka lamang isang tagapakinig, kundi isang aktibong kalahok sa gawain na ginagawa ng Diyos.